Madilim. Malamig ang hangin na dumadampi sa kanyang balat. May sinusubukan siyang abutin, isang kamay sa gitna ng kawalan, pero unti-unti itong dumudulas palayo sa pagkakahawak niya. Anak! Isang pamilyar na tinig ang narinig niya, pero hindi sa kanya. Boses ng isang babae. Boses ng kanyang asawa. Huwag, huwag mo siyang bibitawan! Sigaw niya, pero walang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig. Ang kamay ay tuluyan nang nawala sa dilim. Napabalikwas ng bangon si Tomas. Habol ang kanyang hininga. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Iginala niya ang kanyang mga mata. Walang gubat, walang dilim. Nasa loob siya ng kanyang malawak at marangyang opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng panoramic glass window. Tahimik, malamig, at siya ay nag-iisa. Bumuntong hininga siya at sinapo ang kanyang mukha. Panaginip. Isang masamang panaginip na laging bumabalik. Tumingin siya sa kanyang mamahaling table. Naroon ang isang litrato sa isang silver frame. Ang kanyang magandang asawa, si Elena, na nakangiti ng pagkatamis-tamis. At sa tabi nito, isang batang lalaki na mahigpit ang yakap sa binti ng ina. Si Marco, ang kanilang kaisa-isang anak. Iyon ang pamilyang binuo niya. Ang pamilyang unti-unti nang nawawasak o marahil matagal nang wasak. Kinuha niya ang litrato. Hinaplos ng kanyang hinlalaki ang mukha ni Elena. 15 taon. 15 taon na siyang wala. Pero ang kirot ay parang kahapon lang nangyari. At ang pagkawala ni Elena ang naging simula ng paglayo ng loob ni Marco. Ang lahat ng ito, ang dambuhalang kumpanya, ang kayamanan. Para sa ano? Itinayo niya ang lahat para sa kanila. Pero sa huli, mag-isa pa rin niyang tinatanaw ang tagumpay mula sa tuktok ng isang gusali. Binasag ng bigla ang pagtunog ng kanyang cellphone ang katahimikan. Napatingin siya sa screen. Kumurba ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Isang himala. Marco calling. Dagli niya itong sinagot. Pilit na pinapakalma ang sarili para hindi magmukhang masyadong sabik. Anak, napatawag ka? Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging narinig ni Tomas ay ang sarili niyang malakas na paghinga. Hello, Marco. Nandyan ka pa ba? Dad! Ang boses ni Marco ay kalmado at walang emosyon na para bang tumatawag lang ito sa isang empleyado. Busy ka ba next weekend? Napalunok si Tomas. Ang simpleng tanong na yon ay parang musika sa kanyang pandinig. Para sa'yo? Hindi. Mabilis niyang sagot. Kahit kailan, hindi ako busy para sa'yo. Muling nagkaroon ng katahimikan. Naisip ni Tomas, baka mali ang sinabi niya. Baka masyado siyang naging madrama. Gusto sana kitang ayain mag-camping, biglang sabi ni Marco. Natigilan si Tomas. Camping? Hindi na nila yon ginagawa simula noong bata pa si Marco. Bago mawala si Elena. Sa Sierra Madre, dagdag pa ng anak. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, pero kasunod nito ay isang di maipaliwanag na init ng pag-asa. Ito na ba yon? Ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay? Isang pagkakataon para muling makakonekta sa kanyang anak? Talaga? Hindi niya napigilang itanong, baka sa boses niya ang tuwa. Oo naman, anak. Sige, kailan ba? Ako na ang maghahanda ng lahat. May mga gamit pa tayo. Ako na, putol ni Marco sa kanya. Malamig. Ako nang bahala sa lahat. Just be ready by Friday morning. Susunduin kita. Walang I love you. Walang see you, Dad. Ang linya ay bigla na lang naputol. Naiwan si Tomas na hawak pa rin ang cellphone sa kanyang tainga. Isang malapad na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Hindi niya alintana ang lamig sa pakikitungo ng anak. Ang mahalaga ay ang imbitasyon. Gusto ni Marco na makasama siya. Ibinalik niya ang tingin sa litrato sa kanyang lamesa.
Kinausap niya ito na para bang naroon si Elna. Elena, naririnig mo ba? Ang anak natin. Gusto niya akong makasama. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, mayroon na namang pag-asa. Ngunit sa kabilang dulo ng linya, sa isang marangyang condo unit na binabayaran din ni Tomas, ibinagsak ni Marco ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Walang bakas ng anumang pananabik sa kanyang mukha. Tanging isang malamig at mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Isang nganggiwi, isang ekspresyon ng tagumpay na may bahid ng pagkasuklam. Ganyan siya kahusay, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa mamahaling cellphone na bigay din nito. Isang tawag lang, isang pekeng imbitasyon at bibigay agad. Ibinato niya ang cellphone sa malambot na kama. Iginala niya ang tingin sa loob ng kanyang condo unit. Malawak, moderno, ang mga kasangkapan ay mamahalin. Ang upa ay binabayaran ng kanyang ama. Ang lahat ng bagay sa paligid niya ay sigaw ng pangalan ni Tomas. Para itong isang gintong hawla at araw-araw, nararamdaman niya ang unti-unting pagkasakal. Bawat sentimong ginagastos niya ay parang isang paalala ng pagkakautang niya, hindi sa pera, kundi sa isang bagay na hinding-hindi na maibabalik. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ang syudad na sinakop ng kanyang ama. Ang imperyong binuo nito. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Malabo, pero masakit. Ang amoy ng gamot sa kanilang bahay. Ang mahinang tunog ng nebulizer na nag-iingay sa kwarto ng kanyang ina. Bata pa siya noon. Nakaupo sa sahig sa labas ng silid. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Narinig niya ang hirap na paghinga ni mama. Narinig niya ang pag-ubo nito. Pero ang hindi niya narinig ay ang boses ng kanyang ama. Nasaan si Papa? Tanong niya sa kanilang katulong na nag-aalalang nakatayo sa tabi niya. Ang tanging sagot na nakuha niya ay isang malungkot na tapik sa balikat. Kinagabihan, isang ambulansya ang dumating. Huli na ang lahat. At ang kanyang ama, umuwi ito ng madaling araw, amoy alak at tagumpay, galing sa isang business deal na kasasara lang. Hindi nito alam na sa gabi ng kanyang pinakamalaking tagumpay sa negosyo, naranasan naman niya ang kanyang pinakamalaking kabiguan bilang isang ama at asawa. Mula noon, ang pagmamahal ni Tomas ay dumating sa anyo ng pera, ng mga laruan, ng mga credit card. Pero para kay Marco, hindi yun pagmamahal, iyon ay bayad pinsala. Dumilim ang ekspresyon ni Marco. Kinuha niya ang isang mumurahing telepono mula sa ilalim ng kanyang unan. Isang teleponong walang makakatrace. May iisang numero lang siyang tinawagan. O, isang magaspang na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Okay na, pumayag na siya. Sagot ni Marco. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Narinig niya ang isang halakhak. Sabi ko sa'yo mahina ang puso ng mga ama pagdating sa anak. Akala nila lahat ng gusto ng anak para sa ikabubuti nila. Wala akong pakialam sa mga akala niya. Maring sabi ni Marco, gawin mo lang ang trabaho mo. Wala dapat maging duda. Kailangang magmukha itong aksidente, Rico. Maliwanag. Malinaw, boss. Ang bayad. Nasa iyo na ang kalahati. Ang kalahati, pagkatapos ng trabaho, kapag sigurado na akong malinis. Walang problema. Pinatay ni Marco ang tawag. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang kanyang bank account. Insufficient funds. Kasunod nito, isang email na may subject na Final Notice of Payment. Utang sa kasino. Utang sa mga taong hindi marunong magpatawad. Isinara niya ang laptop ng may puwersa. Hindi ito tungkol sa pera lang. Tungkol ito sa kalayaan. Ang kalayaan mula sa anino ng kanyang ama. Ang kalayaan mula sa mga tanikala
ng utang na loob. Ang mana, iyon ang susi. At ang tanging nakaharang sa susi na yon ay si Tomas. Nag-vibrate ang mumurahing telepono sa kanyang kamay. Isang text message mula kay Rico. Binuksan niya ito. Isang maikling mensahe lang ang laman. Nakahanda na ang lahat. Hinihintay ko na lang kayo sa paanan ng Sierra Madre. Ang biyahe papuntang Sierra Madre ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Para kay Tomas, ang bawat kilometrong nilalakbay ng kanilang mamahaling SUV ay parang isang metrong naglalayo sa kanya mula sa pader na itinayo ni Marco sa pagitan nilang dalawa. Umaasa siyang sa dulo ng daan na ito, sa gitna ng kalikasan, ay may tulay na naghihintay para sa kanila. Sinubukan niyang basagin ang katahimikan. Isinaksak niya ang isang lumang USB sa stereo ng sasakyan. Tumugtog ang isang pamilyar na kanta mula sa dekada 90, Isang Kundiman. Ang paboritong kanta ni Elena. Naaalala mo ba to, anak? Malambing na tanong ni Tomas. Lagi itong kinakanta ng mama mo kapag nagluluto siya. Tumingin lang sa labas ng bintana si Marco. Ang kanyang muka ay walang emosyon, walang sagot. Pagkatapos ng ilang sandali, walang sabi-sabing iniabot ni Marco ang kamay at pinatay ang stereo. Ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat at mas malamig kaysa kanina. Napabuntong hininga na lang si Tomas at ibinalik ang atensyon sa daan. Sinubukan niya ulit. Ayan na. Malapit na tayo sa ilog na pinangingisdaan natin dati, sabi niya. Tinuturo ang isang pamilyar na liko sa daan. Dito mo nahuli yung una mong isda. Ang liit-liit pa nga pero tuwang-tuwa ka. Lumingon si Marco sa kanya, ang mga mata nito ay blanko. Hindi ko matandaan. Maikli, matigas, parang isang sampal na hindi mo nakita. Napayuko na lang si Tomas at hinigpitan ng hawak sa manibela. Gumuho ang munting tulay na sinusubukan niyang itayo. Pagkalipas ng halos isang oras, iniwan na nila ang sementadong kalsada. Pumasok sila sa isang baku-bakong daan na lupa na papaligiran ng matataas na puno. Dito na ang hangganan ng sibilisasyon. Sa dulo ng daan, sa tabi ng isang maliit na kubo, isang lalaki ang naghihintay. Nakasandal ito sa isang puno, ngumunguya ng dahon ng tabako. Siya ay may kayumangging balat, magaspang na itsura at may kung anong pilyo sa kanyang mga mata. Siya si Rico, sabi ni Marco, nang iparada nila ang sasakyan. Ang local guide na kinuha ko. Bumaba si Tomas, pinipilit ngumiti. Salamat sa pag-asikaso sa amin, Rico. Tumangulang si Rico. Sinusuri si Tomas mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay may halong pagtataka at kung ano pa man na hindi matukoy ni Tomas, walang anuman, sir, sabi ni Rico. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi nito. Handa na ba kayo? Mahaba-haba ang lalakarin natin. Habang isinusuot nila ang kanilang mga backpack, napansin ni Tomas na mas magaan ang dala ni Marco. Anak, sigurado kang sapat na yan? Oo naman. Mabilis na sagot ni Marco. Kay Rico ang mga tent. Dala niya lahat ng mabibigat. May kung anong kumirot sa dibdib ni Toma. Bakit parang may mali? Pero iwinaksin niya ang pagdududa. Huwag kang praning, Tomas. Sabi niya sa sarili. Ito'y para magkaayos kayo ng anak mo. Nagsimula na silang maglakad papasok sa makapal na gubat. Si Rico ang nangunguna, sinusundan ni Marco, at si Tomas ang nasa huli. Ang tanging naririnig ay ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa kanilang mga paa at ang huni ng mga kuliglig. Bago sila tuluyang lamunin ng mga puno, lumingon si Tomas sa huling pagkakataon. Tinanaw niya ang kanyang sasakyan na unti-unting lumiliit sa di kalayuan. Ang huling simbolo ng kaligtasan. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Gabi na sa Sierra Madre. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na apoy na kanilang ginawa sa gitna ng kanilang munting kampo. Ang mga anino ng mga puno ay parang mga higanting nagbabantay
sa kanilang paligid. Ang hangin ay malamig at ang tanging ingay ay ang huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang kaluskos ng kung anong hayop sa di kalayuan. Matagal nang tulog si Rico sa loob ng kanyang maliit na tent. Si Marco naman ay nakahiga sa kanyang sleeping bag malapit sa apoy, nakatalikod sa kanya. Regular ang paghinga nito, senyales ng mahimbing na pagkakatulog. Pero si Tomas, gising na gising. Nakaupo siya sa isang nabuwal na troso, nakatitig sa nagbabagang apoy. Ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan, pero ang kanyang isip ay abalang-abala. Dito, sa gitna ng katahimikan ng gubat, walang mga meeting, walang mga tawag, walang mga email na makakatakas sa kanya. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga iniisip. At ngayong gabi, ang kanyang mga iniisip ay bumabalik sa isang gabing matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Ang pagpitik ng apoy ay parang pagpitik ng orasan. At sa bawat pitik, ang kanyang isip ay lumilipad pabalik. 15 taon na ang nakalipas. Nasa loob siya ng isang mamahaling restaurant. Kaharap ang mga Japanese investors. Mainit ang negosasyon. Ito na ang deal na mag-aangat sa kanyang kumpanya. Ang deal na magbibigay ng magandang kinabukasan para kay Elena at sa 5 taong gulang na si Marco. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Sinilip niya, home. Pinatay niya ang tawag. Hindi ngayon. Malapit na naming isara ang deal. Ilang minuto ang lumipas. Nag-vibrate ulit. Ang yaya ni Marco. Pinatay niya ulit. Kaya na nila yan. Saglit na lang to. 1 oras pa ang lumipas. Sa wakas, nagkamayan na sila. Tagumpay. 1 bote ng pinakamamahaling champagne ang binuksan. Nagdiwang sila. Pakiramdam ni Tomas, hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad. Umuwi siya sa kanilang bahay ng pasado. 1:00 ng madaling araw. May ngiti sa kanyang labi. Dala ang magandang balita. Pero ang sumalubong sa kanya ay isang nakakabinging katahimikan. Bukas ang pinto ng kanilang kwarto. Nakita niya ang nebulizer ni Elena, nakabagsak sa sahig. Elena? Tawag niya. Walang sagot. Pumasok siya sa silid. At doon, nakita niya ito. Nakahiga si Elena sa kanilang kama, payapa ang muka, na para bang natutulog lang. Pero alam niyang may mali. Masyadong maputla, masyadong tahimik. Sa sahig, sa tabi ng kama, nakalaglag ang telepono. Ang gabing iyon, ang pinakamalaking tagumpay niya sa negosyo at ang pinakamalaking kabiguan niya bilang isang asawa. Bumalik si Tomas sa kasalukuyan, hindi niya namalayan. Tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Ang init mula sa apoy ay hindi sapat para pawiin ang ginaw na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa natutulog na si Marco. Ang galit ng kanyang anak. Ang lamig sa pakikitungo nito. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi ito simpleng pagre-rebelde. Ito ay isang sugat. Isang malalim na sugat na siya mismo ang may gawa. Lahat ng perang ibinigay niya. Lahat ng luho. Lahat ng yon ay hindi pagmamahal. Iyon ay pambayad sa kanyang kasalanan. Pinabayaan kita. Halos pabulong niyang sabi sa hangin. Pinabayaan ko kayong dalawa. Isang malamig na pakiramdam ang biglang dumaan sa kanyang batok. Isang pakiramdam na hindi lang dala ng kalungkutan, kundi ng panganib. Kailangan niyang tumawag, hindi para sa negosyo, para lang marinig ang boses ng kanyang sekretarya. Para lang makaramdam ng koneksyon sa mundong ligtas. Maingat siyang tumayo at kinuha ang kanyang backpack. Dito niya laging inilalagay ang kanyang satellite phone para sa mga ganitong biyahe. Binuksan niya ang bulsa sa harapan kung saan niya ito huling inilagay. Wala. Kinapa niya ulit. Mas mabilis, mas desperado. Wala talaga. Ang bulsa kung saan niya isinilid, ang telepono ay walang laman. Kinaumagahan, si Marco ang nagising na may bagong sigla.
Isang klase ng sigla na madilim at mapanganib. Tara na, sabi niya habang nagliligpit ng kanyang sleeping bag, hindi man lang tinitingnan ng kanyang ama. Mahaba pa ang lalakarin natin kung gusto nating marating ang talon bago lumubog ang araw. Napansin ni Tomas ang kakaibang lamig sa boses ng anak, pero ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay dala lang ng pagod. Si Marco ang nanguna sa paglalakbay. Kumpiyansa ang bawat hakbang niya, na para bang kabisado niya ang bawat sulok ng gubat. Huminto siya sa isang sangandaan ng mga landas. May 200 na pwedeng tahakin. Inilabas niya ang isang mapa at kunwari pinag-aralan ito. Pero ang mga mata niya ay hindi sa mapa nakatingin, kundi sa reaksyon ng kanyang ama. Dito tayo? Sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Sabay bali sa isang maliit na sanga ng puno sa tabi ng landas sa kaliwa. Isang senyales. Nagsimula silang maglakad muli. Pagkalipas ng isang oras, ramdam na ni Tomas ang matinding pagod. Ang daan ay mas paakyat at mas masukal. Ang sikat ng araw ay halos hindi na tumatagos sa naglalakihang mga puno. Marco, tawag ni Tomas. Habol ang hininga. Sigurado ka bang ito ang daan? Oo naman, sagot ni Marco nang hindi lumilingon. Parang paakyat tayo masyado. Giit ni Tomas, huminto siya at lumingon sa paligid. At ang araw, dapat nasa kabilang banda na, kung papunta tayo sa talon. Sa wakas, huminto si Marco at humarap sa kanya. Isang nangisi ang gumuhit sa labi nito. Relax, Dad. I know what I'm doing. Ngunit may nakita si Tomas sa mga mata ng anak. Isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Hindi ito kumpiyansa. Ito ay panunuya. Hindi. Mali ito. Matigas na sabi ni Tomas. Bumalik na tayo. Humanap tayo ng ibang daan. Ang nangiisi sa mukha ni Marco ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang ekspresyon ng galit na matagal nang kinikimkim. Bumalik? Halos pasigaw niyang tanong. Bakit, Dad? Natatakot ka bang maligaw? O ngayon mo lang napagtanto na hindi mo kontrolado ang lahat? Natigilan si Tomas. Ano ang ibig mong sabihin? Humakbang si Marco palapit. Ang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Kahit kailan naman, hindi mo alam ang tamang daan. Sigaw niya, ang boses ay basag sa pinaghalong sakit at galit. Nasaan ka nung makailangan ka ni Mama? Nasaan ka noong gabing yon? Alam mo ba ang daan pauwi sa kanya? Ang bawat salita ay parang isang suntok na dumapo sa dibdib ni Tomas. Ang sikretong itinatago niya, ang kasalanang pinagdurusahan niya sa loob ng 15 taon, ay isinasampal ngayon sa kanyang mukha ng sarili niyang anak. Marco, anak, hindi mo naiintindihan. Wala akong gustong maintindihan. Putol ni Marco. Ang alam ko lang, iniwan mo siya. Pinili mo ang kumpanya mo. Pinili mo ang pera. At ngayon, dinadala mo ako sa gitna ng gubat na to para magpanggap na isa kang ama. Nanginginig ang buong katawan ni Marco. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit. Sa likuran ni Marco, nakatayo lang si Rico. Tahimik, nagmamasid. Habang nagaganap ang maapoy na komprontasyon, dahan-dahang isinubo ni Rico ang kanyang kamay sa loob ng kanyang malaking backpack. At mula rito, dahan-dahan niyang inilabas ang isang makapal na piraso ng lubid. Parang bombang sumabog sa harap ni Tomas ang mga salita ni Marco. Walang natira. Ang tanging naiwan ay ang nakabibinging ugong sa kanyang pandinig at ang abo ng kanyang pag-asa. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, habang pinapanood ang kanyang anak na naglalakad palayo para huminga at pakalmahin ang sarili. Si Rico naman ay prenteng nakasandal sa isang puno. Pinapanood silang dalawa na parang isang dula. Kailangan niyang makalayo. Kahit saglit lang, kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makapag-isip. Maghahanap lang ako ng tubig, sabi niya,
Ang boses ay garalgal. Walang sumagot sa kanya. Mas mabuti na rin. Dali-dali siyang tumalikod at naglakad patungo sa direksyon kung saan niya narinig ang lagaslas ng tubig kanina. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng tubig. Ito ay pagtakas. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang bawat salita ni Marco ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Pinili mo ang pera. Iniwan mo siya. Totoo. Lahat ng iyon ay totoo. At iyon ang pinakamasakit. Habang lumalayo siya, nagsimula siyang magmasid sa paligid. Ang pag-asa niyang makipag-ayos sa anak ay nawala na. Ngayon, ang tanging nasa isip niya ay kung paano sila makakaalis sa lugar na ito ng ligtas. Ang kaba na naramdaman niya mula pa kahapon ay bumalik. Mas matindi, mas malinaw. Natapilok siya sa isang nakausling ugat ng puno at muntik nang masubsob sa lupa. Napakapit siya sa isang puno para suportahan ang sarili. Nang iangat niya ang kanyang tingin, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa likod ng isang malaking bato, may isang lugar na halatang sinadyang takpan ng mga sanga at malalaking dahon. Hindi ito natural. Gawa ito ng tao. Dahil sa kuryosidad at sa lumalakas na takot, dahan-dahan siyang lumapit. Maingat niyang inalis ang mga nakatabing na sanga. Bumungad sa kanya ang isang maliit na espasyo, isang pansamantalang silungan. May ilang lata ng sardinas na walang laman, isang maruming kumot, at isang itim na backpack na mukhang luma. Hindi ito sa kanila ni Marco. Ito ang taguan ni Rico. Nanginginig ang mga kamay ni Tomas habang binubuksan ang backpack. Baka sakaling may pagkain o mapa. O kahit anong pwedeng makatulong sa kanya. Pero ang nakita niya ay isang bagay na mas mahalaga. Isang mumurahing cellphone. Mabilis niya itong kinuha. Binuksan. Walang password. Pumunta siya sa inbox. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng sobrang bilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. May ilang mensahe lang. Galing lahat sa iisang numero. Isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ang pinakabagong mensahe. Dalhin mo siya sa talon bukas. Doon pinakamadulas. Napasinghap si Tomas. Nag-scroll siya pataas. Siguraduhin mong malinis ang trabaho. Walang ebidensya. Nakuha ko na ang kalahati. Hintayin mo ang isa pa pagkatapos. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang bawat mensahe ay parang isang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Ito ay isang plano. Isang masusing plano. Sino? Sino ang kausap ni Rico? Nanginginig niyang tiningnan ang pangalan ng contact na nagpapadala ng mga mensahe. Isang salita lang ang nakalagay. Marco. Nabitiwan ni Tomas ang telepono. Tumama ito sa lupa ng walang tunog. Ang mundo niya ay biglang gumuho. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nawala. Ang mga puno sa paligid niya ay umikot. Napaluhod siya. Ang kanyang anak. Ang kaisa-isa niyang anak. Ang batang minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay. Gusto siyang ipapatay. Ang lahat ng ito, ang imbitasyon, ang camping, ang paglalakbay, ay isang patibong. Isang mahabang martsa patungo sa kanyang sariling kamatayan. Binuksan niya ang kanyang bibig para sumigaw. Pero walang boses na lumabas. Isang tahimik na sigaw ng isang amang pinagtaksilan sa paraang hindi kayang isipin ng sinuman. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha, narinig niya ang isang tunog na nagpalamig sa dugo sa kanyang mga ugat. Ang kaluskos ng mga dahon. Ang tunog ng isang nabaling sanga. Papalapit na sila. Ang takot ay parang lason na mabilis na gumapang sa buong katawan ni Tomas. Kailangan niyang tumakbo. Kailangan niyang makalayo. Pinilit niyang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi niya pinulot ang cellphone. Wala na itong silbi. Ang katotohanan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Tumakbo siya. Walang direksyon. Ang tanging nasa isip niya ay ang lumayo mula sa halimaw na tinatawag niyang anak. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanyang mukha. Ang mga baging ay sumasabit sa kanyang mga paa.
Hindi niya alintana ang sakit. Mas matindi ang sakit na nararamdaman niya sa loob. "Dad, saan ka pupunta?" Narinig niya ang sigaw ni Marco sa di kalayuan. Ang boses na yon, na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ngayon ay tunog na ng isang berdugo. Mas binilisan pa ni Tomas ang takbo, ngunit ang gubat ay hindi niya teritoryo. Ang bawat puno ay parang isang balakid, ang bawat ugat ay parang isang patibong, at ang katawan niya hindi na kasing lakas ng dati. Sa kabilang banda, si Marco at Rico ay sanay sa ganitong hirap. Mabilis silang nakahabol. Naririnig na ni Tomas ang kanilang papalapit na mga yabag. Lumingon siya at nakita niya sila. Si Marco, ang muka ay puno ng determinasyon na ngayon ay mukhang kalupitan. Si Rico, may hawak ng lubid, handa nang gamitin ito. Natuliro si Tomas. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang biglaang pagbaba ng lupa sa kanyang harapan. Isang bangin. Hindi ito masyadong mataas, pero sapat na para maging katapusan niya kung mahulog siya. Wala na siyang mapupuntahan. Sa likod niya ay ang kanyang anak na gustong pumatay sa kanya. Sa harap niya ay ang kawalan. "Huli ka," sabi ni Marco. Humihingal. Ang boses niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy. "Bakit?" Halos pabulong na tanong ni Tomas. Ito na lang ang salitang kaya niyang bigkasin. Ang tanong na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng pagtataka, lahat ng pagmamahal na sinayang. "Bakit, anak?" Lumapit si Marco. Bawat hakbang ay mabigat at may kasamang banta. "Dahil sa gabal ka," malamig niyang sagot. "Lagi kang nakaharang. Ang mga patakaran mo, ang mga inaasahan mo, ang pera mo na parang laging may kapalit. Sa gabal ka sa kalayaan ko." "Kalayaan?" Naguguluhang tanong ni Tomas. "Binigay ko sa iyo ang lahat. Binigay mo sa akin ang lahat ng bagay na hindi ko kailangan." Sigaw ni Marco. "Ang kailangan ko ay isang ama noong gabing yon, pero wala ka." Umiling-iling si Tomas. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin. Huli na ang lahat para dyan." Iyon na ang huling narinig ni Tomas bago siya sinenyasan ni Marco si Rico. Mabilis na kumilos si Rico. Ipinulupot niya ang lubid sa leeg ni Tomas mula sa likuran at hinila ito ng malakas. Nawalan ng hangin si Tomas, napaluhod siya. Sinubukan niyang kapitan ang lubid pero masyadong mahigpit. Ang paningin niya ay nagsimulang magdilim. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang anak. Nakatayo sa harap niya, walang ginagawa. Pinapanood lang siyang unti-unting mamatay. Binitawan siya ni Rico. Bumagsak si Tomas sa lupa. Humahabol sa bawat hininga. Dinaganan siya ni Marco. Pinigilan nito ang kanyang mga kamay. Malakas si Marco. Mas bata. Mas desperado. Wala ng pag-asa. Wala ng takas. Tinitigan ni Tomas ang mga mata ng kanyang anak. Ang mga matang minsan nang naging salamin ng kanyang kaligayahan. Ngayon, ito na ang bintana ng kanyang kamatayan. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, tumingin siya kay Rico at tumango. Isang senyales. Pinulot ni Rico ang isang malaki at mabigat na bato mula sa gilid ng bangin. Itinaas niya ito ng mataas. Ang anino nito ay tumakip sa mukha ni Tomas. Ito na ang wakas. Nakatitig lang si Tomas sa bato. Sa sandaling iyon, ang lahat ay bumagal. Ang pagaspas ng mga dahon, ang paghuni ng hangin, ang mabibigat na paghinga ng kanyang anak na nakadagan sa kanya. Nawala ang lahat ng ingay. Ang tanging malinaw na lang ay ang mga mata ni Marco. Sa ilalim ng galit, sa ilalim ng puot, nakita ni Tomas ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Takot. Ang takot ng isang batang lalaki na naliligaw at nasasaktan. Ang batang lalaki na iniwan niya noong gabing iyon. Hindi na siya lumaban, hindi na siya pumiglas. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Kung ito ang paraan para matapos ang paghihirap ng kanyang anak, kung ito ang kabayaran sa kanyang pagkakasala, tatanggapin niya.
Isang huling luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Mahal kita, Marco," halos walang boses niyang sabi. Nakita ni Marco ang pagsuko sa mga mata ng kanyang ama. Nakita niya ang luhang iyon. Narinig niya ang mga salitang iyon. At sa isang saglit, nag-atubili siya. Isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang sumigaw na itigil ito. Pero huli na, ang galit na itinanim niya sa loob ng 15 taon ay mas malakas. Ang utang na bumabaon sa kanya sa kumunoy ay mas mabigat. Masyado nang huli. Sigaw niya siya, hindi lang para sa kanyang ama, kundi para na rin sa sarili niyang konsensya. Tumingin siya kay Rico, ang kanyang muka ay puno ng desperasyon. "Gawin mo na," utos niya. At pagkatapos, isinigaw niya ang mga salitang magiging tatak ng kanyang kasalanan habang buhay. Ang mga salitang binuo niya sa kanyang isip para gawing biro ang isang karumal-dumal na krimen. "Makipagkita ka sa grizzly bear." Naiintindihan ni Rico ang hudyat. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at ibinagsak ang mabigat na bato. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang lupa sa gilid ng bangin na matagal nang kinain ng ulan at panahon ay gumuho sa bigat ni Rico. Isang maliit na tipak ng lupa ang natibag. Dahil sa biglaang paggalaw, si Marco na nakadagan kay Tomas ay nawalan ng balanse. Ang kanyang katawan ay napasulong, diretso sa landas ng bumabagsak na bato. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Nakita ni Tomas ang panganib. Nakita niya ang kanyang anak, ang kanyang si Marco, na malapit ng tamaan ng batong para dapat sa kanya. Walang pag-iisip. Walang pag-aalinlangan. Isang purong likas na ugali ng isang ama ang kumilos. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Ipiniglas niya ang isang kamay mula sa pagkakahawak ni Marco. Hindi para lumaban para sa sarili, kundi para iligtas ito. Sa isang malakas na tulak, itinabig niya si Marco palayo sa panganib. At sa sumunod na sandali, siya naman ang gumulong papunta sa lugar na pinanggalingan ng anak. Isang nakakabinging tunog ang narinig. Ang tunog ng bato na tumama sa laman at buto. Sumunod ang isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Napahiga si Marco ilang talampakan ng layo, ligtas at walang galos. Gulat. Hindi makapaniwala sa nangyari. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Rico, tulala. Hawak pa rin ang dugo ang bato. At sa lupa, nakahandusay ang kanyang ama. Nakadapa. May isang malaking sugat sa kanyang likuran, kung saan dapat ay ang ulo nito. Ang dugo ay mabagal na dumadaloy, nagbibigay ng pulang kulay sa mga tuyong dahon. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pagkamuhi, ang lahat ng kasakiman sa puso ni Marco ay biglang naglaho. Ang tanging natira ay ang isang malawak at malamig na kawalan. Dahan-dahang gumalaw si Tomas. Ginamit niya ang huling lakas niya para iangat ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang anak. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang duguan at maputlang labi. "Anak?" Ang boses niya ay isang mahinang bulong, halos kainin na ng hangin. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit. Katahimikan, isang katahimikan na mas maingay pa sa pinakamalakas na sigaw. Nabitiwan ni Rico ang duguang bato. Tumama ito sa lupa na may kasamang malagapak na tunog. Binabasag ang nakabibinging katahimikan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na ngayon ay may bahid ng dugo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marco na nakaluhod pa rin sa lupa. Tulala, nakatitig sa katawan ni Tomas. Takot. Iyon ang unang naramdaman ni Rico. Hindi ito ang plano. Masyadong magulo. Masyadong delikado. Hindi to dapat ganito. Pabulong niyang sabi. Tumingin siya sa paligid, sa gubat, sa bangin, sa katawang nakahandusay. Walang ibang nakakita, walang ibang nakakaalam. Tumalikod si Rico. At pagkatapos, tumakbo siya.
Tumakbo siya ng walang lingon-lingon, iniwan ang lahat, iniwan ang gulo na nilikha nila. Iniwan si Marco kasama ang bangkay ng kanyang ama. Nawala si Rico sa mga puno at ang katahimikan ay muling bumalik. Para kay Marco, hindi niya narinig ang pagbagsak ng bato. Hindi niya narinig ang pagtakbo ni Rico. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga at ang huling salita ng kanyang ama. Anak. Dahan-dahan, gumapang siya palapit. Bawat galaw ay parang nangangailangan ng lahat ng kanyang lakas. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Inabot niya ang balikat ng kanyang ama. Dahan-dahan niya itong iniharap. Ang mukha ni Tomas ay payapa. Kahit na may bahid ng dugo, may isang munting ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon, ang ngiting para sa kanya. Hindi, bulong ni Marco. Hindi pwede. Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang ama. Malamig. Ang init ng buhay ay mabilis na nawawala. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 15 taon ay gumuho. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng pagkamuhi na inipon niya ay biglang bumuhos. Pero hindi sa anyo ng lakas, kundi sa anyo ng mga luhang hindi niya mapigilan. Hindi! Sigaw niya. At sa pagkakataong ito, ang sigaw niya ay puno ng sakit na hindi niya kailanman naramdaman. Niyakap niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ama, mahigpit, na para bang sa pagyakap niya, maibabalik niya ang buhay na siya mismo ang kumuha. Tatay! Ang salitang yon ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Ang salitang matagal na niyang hindi ginagamit. Ngayon, huli na ang lahat. Tatay, gumising ka! Humagulgol siya. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan. Hindi ko sinasadya. Tatay. Sinubukan niyang takpan ng sugat sa likod nito gamit ang kanyang kamay, isang walang saysay na kilos. Ang dugo ay dumaloy sa kanyang mga daliri, ang mainit na dugo ng kanyang ama, ang dugo na nasa kanyang mga kamay. Patawarin mo ako, tay, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib ng ama. Umaasa na maririnig ang kahit isang mahinang tibok ng puso. Pero wala. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling mga hikbi. Nag-iisa siya ngayon. Nag-iisa sa gitna ng gubat. Yakap ang resulta ng kanyang kasalanan. Nakuha na niya ang gusto niya. Malaya na siya. Pero ang kalayaang ito ay mas masahol pa sa pinakamasikip na kulungan. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang malayong tunog ang unting naging malinaw. Isang paulit-ulit na tunog, papalakas ng papalakas, ang tunog ng umiikot na ilisi. Tumingala si Marco sa langit. Sa pagitan ng mga dahon ng puno, nakita niya ang isang tuldok na papalaki, isang helicopter. Ang pag-asa at ang paghuhukom, paparating na. 6 na buwan ang lumipas. Ang kalangitan sa ibabaw ng Manila Memorial Park ay kulay abo, na para bang nakikidalamhati sa mga kaluluwang nananahan doon. Tahimik na nakatayo si Marco sa harap ng dalawang magkatabing lapida. Ang isa ay luma na, medyo kinakain na ng panahon. Nakaukit dito ang pangalan, Elena Reyes Santos. Ang isa naman ay bago. Makintab pa ang itim na marmol. Simple lang ang nakasulat. Tomas Santos, Sir. At sa ilalim isang maikling parirala. Isang mapagmahal na ama. Si Marco ang nagpagawa niyan. Hawak niya ang isang pumpon ng puting bulaklak. Dahan-dahan siyang lumuhod. Inilagay niya ang kalahati sa puntod ng kanyang ina at ang kalahati ay sa kanyang ama. Hinaplos niya ang malamig na bato kung saan nakaukit ang pangalan ni Tomas. Tay! Bulong niya. Hindi na ito mahirap bigkasin ngayon. Araw-araw, gabi-gabi. Ito ang salitang laging nasa kanyang isip. Si Rico po. Nahuli na siya. Umamin siya sa lahat.
Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay mabigat. At ako, nakalaya ako, Tay. Self-defense daw, sabi ng abogado. Aksidente. Pero alam natin ang totoo, di ba? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang galing ninyo pa rin, ano? Kahit sa huli, nagawa niyo pa rin akong protektahan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa marmol. Nakuha ko na po ang mana. Lahat-lahat. Ang mga salitang dati sentro ng kanyang mundo. Ang mga salitang nagtulak sa kanya na gawin ang isang karumal-dumal na bagay. Ngayon, ang mga salitang yon ay walang lasa, walang halaga. Parang abo sa kanyang dila. Pero hindi pala yon ang tunay na pamana na iniwan niyo sa akin. Tumayo siya at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang nakatuping dokumento. Ang mga papeles para sa pagtatatag ng The Santos Foundation, isang charity na tutulong sa mga batang ulila at sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong medikal para sa hika. Ito, Tay. Ito ang tunay na pamana. Ang pera, ang kumpanya, ang mga ari-arian. Ipinamigay na niya ang lahat. Hindi dahil sa pakiramdam niya'y hindi niya ito saslusyano, kundi dahil naintindihan na niya. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera. Ang tunay na pamana ng kanyang ama ay hindi ang imperyo ng negosyo na itinayo nito. Ang tunay na pamana ay ang huling aral na itinuro nito sa kanya sa gilid ng bangin na iyon. Ang aral ng pag-ibig na walang kondisyon. Ang aral ng sakripisyo. Tumingin siya sa dalawang lapida. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng koneksyon sa kanila. Hindi na galit ang namamagitan sa kanila, kundi isang malungkot ngunit matamis na pag-unawa. Patawad, Ma. Patawad, Tay. Tumalikod na siya habang naglalakad siya palayo sa mga puntod. Unti-unting tumila ang ambon. Sumilip ang araw mula sa mga ulap. Wala na sa kanya ang kayamanan. Wala na ang galit. Ang tanging dala niya na lang ay ang bigat ng kanyang kasalanan at ang alaala ng pagmamahal ng kanyang ama. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula muli. Pero sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, malaya na talaga siya. Malaya mula sa galit. Malaya mula sa kasakiman. At habang naglalakad siya patungo sa isang kinabukasang hindi tiyak, alam niyang gagawin niya ang lahat para mabuhay sa paraang magbibigay halaga sa buhay na isinakripisyo para sa kanya. Iyon na lang ang tanging paraan para makabayad.